Balikan natin si Dr. Lagmay para pag-usapan ng flood management at ang inilaang 1 billion pesos para sa AI-powered flood forecasting. Dr. Mahar Lagmay. Hello, magandang umaga po. Hello. Dr. Lagmay, magandang tanghali po at Kinig niyo thanks po for ako? joining us. Yes po. Magandang tanghali. Magandang tanghali po. Maraming salamat po sa pag-imbita. Maraming salamat din po sa pagpapaunlak. Doc, una po sa lahat, dito po sa inilabas na pamahalaan o ng pamahalaan na 1 billion pesos para palakasin itong AI-powered flood forecasting ng Project NOAA. Ano po ang pinakamalaking pagbabago na maaasahan natin pagdating sa flood forecasting dahil sa pondong ito? Well, ang unang-unan nito ay yung ating mga desisyon, no, ng ating mga decision makers, no, yung governance ng sa isang komunidad ay magiging anchored sa mas matinding datos, mas matinding analysis at mas magandang mga impormasyon. Yun po ang nakikita kong isa sa pinakamalaking magagawa nitong 1 billion na budget dahil unang-una po gagawa kami ng mga high resolution hazard maps para naiintindihan natin yung problema, para kapag naiintindihan natin yung problema, alam natin yung tamang solusyon. May isa pa pong pwedeng mangyari dito, no? Halimbawa, meron specifically yung design ang DPWH. Dahil po kaya natin or may kakayahan ang NOAA na ang UP Resilience Institute at NOAA Center na mag-simulate ng baha. Pwede natin ilapat yung kanilang disenyo doon sa hugis ng kalupaan, padaluin yung baha, para nakikita natin kung yung infrastructure na pwedeng na kanilang iniisip ay magiging epektibo o hindi. Sa makatuwid, ang mangyayari ay bago pa tayo gumastos ng bilyong-bilyong piso sa infrastruktura, nakikita na natin kung tama ba yung intervention na yon kontra baha. At hindi tayo kailangan gumastos ng pagkalaki-laki na wala din naman na mapupuntahan. So, importante po na merong siyensya na magagamit. Ito po ay available. Kaya pong gawin ng ating mga local experts ito. At kung ito ay gagawin ng iba, ay magiging mas mahal. Ito ay local expertise. Ito ay pinopondohan ng taxpayers' money. Para sa ganung paraan, yung ating mga interventions, no, sa flood management ay hindi lang masasayang kung hindi alam na natin bago pa tayo gumastos ay kung magiging epektibo o hindi. Okay, Doc, ano po ang mga pangunahing proyekto o teknolohiyang agad na popondohan po at ide-deploy mula po dito? Halos kalahati noong budget ng 1 billion, lagpas kalahati ay para sa mga instrumento. Na ang isa sa mga pinakamalaki na pag-iinvestan ng gobyerno, ng taxpayers' money, ay yung LiDAR drones, no, na ipapamahagi ito sa mga state universities and colleges sa buong bansa para sila ay kakalap ng impormasyon. Drone ito na may LiDAR, no, laser ito, na kukunin niya yung hugis ng kalupaan na detalyado para ma-update natin yung ating mga hazard maps. Mas maging detalyado yung ating mga hazard maps. Dati ay kaya namin ay 10 by 10 meter resolution, pero gagawin po natin 1 by 1 meter resolution na siyang ginagawa na namin ngayon. Ang mga ganitong klaseng teknolohiya ay importante kasi kapag hindi natin ginamit yung pinaka-advanced na teknolohiya doon sa napakalaking problema natin ng pagbaha na hindi lang sa isang lugar o hindi sa buong Pilipinas, pag hindi natin ginamit ito, yung ating mga solusyon ay hindi rin state of the art at hindi rin pinakamaganda. At syempre, yung impormasyon, yung outputs ng siyensya ay siyang kinakailangan ng ating mga decision because the Filipinos deserve the best. Dr. Mahar, magandang tanghali po sa inyo. Several months back, pinag-uusapan natin itong impact-based forecasting system as basis for anticipatory action. But para po mas maunawaan ng ating mga kababayan, ano po ba and paano makakatulong itong bagong system na ito
para matulungan yung mga komunidad na paulit-ulit na binabaha? Bali yung impact-based forecasting system po ay actually, ano na yan, matagal na po namin pinag-aaralan yan. Ano? Mahigit 10 taon, 10 taon na. In fact, 14 years na. At ito ay pagaganda namin, ilalabas namin, gamit ito ng parang historical background data over 14 years. Tapos, ipagsasamahin po natin yung mga impormasyon, katulad ng satellite imagery. Dami ng ulan sa bawat lugar, bawat komunidad, bawat barangay na inulan nung haba ng panahon na yon na 14 years. Meron tayong forecasting na pinag-aaralan, tinitweak yan, no? Inaayos yan para maging angkop para sa Pilipinas. Ito pong mga gumagawa nito ay mga eksperto po dito sa UP at susubukan namin tumulong doon sa ating mga national government agencies, sa mga local government units, para hindi lang yung baha ang tinitignan natin, hindi lang yung ulan. Kung ano ang impact nito sa mga komunidad, sa mga gusali, sa mga kabahayan, sa kalye, sa traffic, etc. Na one day in advance ay alam natin kung saan babaha at ganong kalaki yung baha para mas anticipatory ang ating mga aksyon, mas angkop ang ating mga aksyon at mas tama ang ating mga aksyon. Okay. Dr. Mahar, since nabanggit niyo po na lampas kalahati ng budget ay ilalagay sa mga kagamitan, paano po naman matitiyak na yung AI forecasts at hazard information ay accurate at reliable bago po ito gamitin sa mga desisyon tulad ng evacuation? Tama po yan, no? Ang AI is just a tool. Ang AI ay isang tool lang para mapaganda natin ang ating mga assessments, ang ating analytics. Hindi po yan ang talagang laman. Ang laman po ng ating mga produkto ay gumagamit lamang ng AI, pero ang laman talaga ay yung datos. Yung historical data, yung mga technical data, yung data na high resolution na ginagawa po ng NOAA, hazard maps na high resolution na 1 by 1 meter. At importante po na ang gumagawa niyan ay sinisigurado na ang datos ay accurate, tama. Dahil marami pong hindi kayang gawin ng AI. Kailangan po ng intervention yan, ng datos, kasi garbage in, garbage out. No? So, importante po na yung ating pinapasok doon sa AI na tool lamang para mapabilis at mapaganda yung ating mga interpretations ay tama. So, dapat po ang talagang focus natin dito ay yung tao, yung mga scientists na nagkakalap ng mga datos, nag-iimbestiga, gumagawa ng mapa. Yung AI, ang tunog niyan, sexy lang, no? Pero ang laman talaga, yung content. Tandaan natin, content rules. Importante po yung content para sigurado tayo na tama at angkop doon sa problema ng komunidad. Yung mga kaalaman na pwede natin makalap doon sa bawat locality, sa bawat barangay, sa bawat lokal na area, ay importante po na mga bagay-bagay na hindi alam ng AI. Ang AI po ay hindi nagkakaroon ng alipunga, no? So importante po na ang kaalaman sa ground level, sa komunidad ay makalap ng mga researchers, makalap ng mga scientists para magamit natin ng tama ang impormasyon, magamit natin ng tama ang datos para sa ikauunlad ng ating bayan, para dun sa tamang mga programa kontra baha or flood management na gusto naming itawag dyan kasi mahirap po banggain ang kalikasan. Pwede natin mabawasan yung baha, hindi natin totally ma-eradicate to, pero maiibsan natin at mababawasan natin yung parusa sa ating mga kababayan. Okay, and speaking of content, no, Dr. Mahar, kasama daw po sa pondo ang AI, LiDAR mapping, data analytics at real-time hazard monitoring. Gaano po ba kaaga maaaring matukoy ng system kung alin po yung mga lugar yung posibleng bahain at gaano kataas yung tubig po? Meron po kaming ginagawa ng mga impact-based forecasting. Kaya po one day in advance, yun po yung pwede natin magamit doon sa pagdesisyon kung may pasok o wala.
Hindi ito 100% perfect kasi mahirap pong i-claim yan, pero mapapaganda po natin yung ating mga desisyon kasi science-based, may mga thresholds, mayroong mga measurements, at kapag yun ang gamitin natin na basihan sa mga desisyon, ang ating governance ay guided by evidence. Yes, Dr. Mahar, layunin po ng Project NOAA na makapagbigay ng predictive flood scenarios bago pa dumating ang isang kalamidad. And I've seen this in your office, Dr. Mahar. No? In fact, pwede rin nating malaman kung ano yung mga areas na maaring maapektuhan o magkaroon ng dengue matapos ang isang matinding pagbabaha. So with this information, papaano gagamitin ng local government units itong sistema na to para sa preemptive evacuation and iba pang mga preparedness measures? Well, unang-una ay meron tayong mga plataforma, no? Meron tayong website, meron tayong mobile phones, meron tayong Android, meron tayong iPhone, pang iPad available. That is basically to empower the communities, to empower the Filipinos with data sets, with information. Dahil yung mga ginagawa po namin ay hindi lang viewing ng data o hindi, we also make available the data sets para sa ganung paraan yung mga gusto pang pag-aralan yung mga datos na may patungkol doon sa disaster, no, na disaster problem ay pwede lang pagandahin pa. At yung empowerment po na yon na imbis na naghihintay tayo ng abiso, sa mga emergencies, sa disaster, sa anticipatory action, you need the data and information right at your fingertips. And it should be available at any time, at any minute. Hindi na po pwedeng yung tayo yung naghihintay kasi buhay po ang nakasalalay dito. So, importante po na itong informasyon na ito ay open, nagagamit ng lahat, at empowering. Okay. And pakipaliwanag din po, Dr. Lagmay, na hindi po lahat ng LGU ay pare-pareho ang access sa technology at technical expertise. Now, with this being said, paano po matitiyak na yung benepisyo ng 1 billion pesos investment ay makakarating lalo't-lalo na doon sa mga high-risk at geographically isolated communities? Nako, marami po kami mga programang ganyan. Ano? Nakikipag-ugnayan po kami sa DepEd, nakikipag-ugnayan po kami sa iba-ibang mga ahensya. Inaabot po namin yung mga GIDA areas, kasama po yung mga health na mga efforts namin, health-related efforts, kasama po yung sinabi nyo tungkol sa dengue. At ayun po, ang planning of communities, yung mga comprehensive land use plans, yung mga disaster risk reduction management plans, ang impormasyon po ay pinapaabot, susubukan po namin with that budget na maipaabot po sa mas maraming mga lalawigan. Importante po talaga yung communication, yung pag-share ng data sets, pagsalin nito do sa mga land use plans ng mga bawat komunidad. In fact, as of the moment, ang sabi ng UNDP ay 60%, to be exact, 59.7% ng LGUs ang gumagamit ng mga produkto ng NOAA. Papagandahin pa po natin yan, palalawakin po natin, mas gagawin nating detalyado para sa ganung paraan, hindi lang yung pagtukoy ng baha ang ating binibigay do sa LGU, kung hindi ano ang mga aksyon na gagawin ngayon na natukoy na natin kung saan binabaha. Mga aksyon patungkol sa agrikultura, aksyon patungkol sa suspension ng classes, aksyon sa turismo, sa health, etc. Ganun po, kasi nakikipag-ugnayan po o makikipag-ugnayan din po kami sa mga state universities and colleges, higher education institutions, para sila ay nakakatulong doon sa pagkalap at saka pag-distribute ng informasyon doon sa kanilang lokal na area. Okay. Dr. Mahar, sa inyong pananaw, ano ba ang kailangang baguhin sa disaster preparedness ng bansa para maging forecast-based at preventive tayo sa halip na reactionary lamang? Malaki na po ang ating improvement sa disaster risk reduction. In fact,
Noong unang panahon, ang dami ng namamatay sa dilubyo ay nasa bilang ng mga 1,000 to 1,250 deaths per year. Pero dahil po sa gumagamit tayo ng mas magandang teknolohiya, nagsasama-sama tayo, may collaboration, meron tayong magandang mga policies katulad ng DRRM Law, Climate Change Act, nabawasan na po natin ito simula noong 2014 from 1,000 to 1,250 to 250 to 300. So that's about 1,000 lives saved per year. Pero hindi po natin na ibibida yan, kasi parang hindi siya news, no? Dahil paano ba natin i-represent 'yon na pagka nagkaroon ng video ay naglalakad yung mga tao, walang patay. Importante po ang communication, importante po na naiintindihan din ng mga tao na meron na po tayong mga advances. Pero ang gusto po natin ay maging zero casualties yan. Gusto po natin na pagandahin pa yung ating mga efforts, mas gawing detalyado pa yung ating mga mapa, mas maging malawak pa yung kaalaman, yung pag-disseminate or pag-communicate ng impormasyon. Akala natin madali yun, no? Na meron na tayong mapa, i-communicate mo para gawin yung tamang aksyon. Mahirap po yan. At yung mga sinasabi ko na paggawa ng detalyadong mga mapa para mas naintindihan natin yung problema, yung pag-simulate para yung ating mga interventions ay hindi pagkatapos na makikita natin na hindi pala nagwo-work. Bago pa tayo gumastos ay naiintindihan na natin, nakikita na natin kung tama yung aksyon, tama yung intervention. Malaki po ang programa na gusto natin mangyari, hindi lang per administration boundary, kundi per watershed boundary. Holistic ang ating view nitong problema natin at susubukan po natin maipaabot yan sa taong bayan. Hindi lang gamit ang siyensya, kung hindi gamit ang arte at literatura, arts and the humanities para ma-communicate po yung mga dapat maintindihan ng taong bayan. On that note, maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Mahar Lagmay, Executive Director ng Project NOAA. Thank you, sir. Maraming salamat din po. Thank you.